my city, all from my home. Mga mahal kong kabarangay, ang video pong ito ay hindi po ito tulad ng mga video messages ko. Ito po ay upang ipakilala sa inyo ng may pagmamalaki ang ating kauna-unaang online show. Ang Ganap ng Namayan o tawagin nating ang galing at mga nangyayaring pinagmamalaki ng namayan. Ang online show pong ito ay para sa ating mga residente, pati na rin ang ating mga kabarangay at subscriber sa iba't ibang panig ng mundo. Sa seryeng ito, kami po ay mag-feature ng mga tao, mga propesyon, mga negosyo, kasaysayan o history, mga kwento, mga best practices natin, pati na rin ang mga kaya pa nating improve dito sa ating barangay. Tama. Kasama po ang points of improvement sa segment na tatawagin nating honor and horror role. Mayroon din pong segment na namayan yan. Dito naman po nating ipapakilala ang mga personalidad na nagbibigay ng karangalan sa ating barangay. Nauna na po naming ipinalabas ang Q&A with Miss Mika Bayani nitong fiesta. Siya ang ating reigning Miss Namayan 2023 at nitong Pebrero, kinoronahan din siya bilang Miss Mandaluyong 2024 second runner-up. Sa segment naman na Who are the people in your neighborhood? Ipapakita naman natin sa inyo ang iba't ibang mga propesyon ng ating mga kabarangay. May mga principal, may firemen, may police, may doktor, at kung ano-ano pa. Abangan nyo po sila. Pang-apat, ang business features. Isa po sa layunin ng inyong Namayan Barangay Council na masuportahan ang mga kabarangay nating nagnenegosyo. Sabi nga nila, sino pa ang magtutulungan kung hindi tayo-tayo rin? Uunahin po natin sa ating pilot episode ang mga sellers natin sa Namayan Bancheto o Bancheto de Amore. Ito po ay livelihood program ng ating barangay mula pa nitong Disyembre 2023. At thriving and successful po hanggang ngayon dahil sa inyong pagtangkilik. Salamat po. Panglima naman, ang Know Thy Kingdom. Ito naman ang bits and pieces ng ating history bilang Kingdom of Namayan. Wala pa po ang Metro Manila o Mandaluyong. Tinatawag na po tayong Kingdom of Namayan at napakalaki pa po ng nasasakop nating kalupaan noon. Ang iba pang segment ay tungkol naman sa iba pang ganap ng ating barangay na maipagmamalaki nating lahat. Ito yung mga first natin, mga pinagmamalaki nating mga first in the Philippines, first in Mandaluyong, etc. At mga iba pang innovative projects na meron tayo. Pati mga activities ng ating barangay at ng ating sangguniang kabataan. Kung may mga nais kayong ma-feature, feel free to connect with us. Ang tanggapan ko po ay laging bukas para sa inyo mga kabarangay at pwede nyo po rin pwede kayo mag-message dun sa isang Namayan app. Tandaan nyo yun, pati sa page ng barangay. At bilang parte ng ating transparency at good governance, ito po ang Ganap ng Namayan online show para sa inyo. Sana po ma-enjoy nyo at lagi niyong tatandaan, mga kabarangay ko, mahal ko po kayo. Napansin niyo na ba kung ano ang nakalagay sa ating barangay logo? Kingdom of Namayan. Bakit nga ba Kingdom of Namayan? Ating alamin ito sa unang episode ng Know Thy Kingdom.
sinaunang Kingdom of Namayan sa Pilipinas, circa 800 hanggang 1175 AD, kilala rin sa mga tawag na Kingdom of Sapa, Maysapan o Nasapan, ay isa sa tatlong malalaking kaharian na namamalakad sa hilagang-silangang parte ng Ilog Pasig na bumabaybay sa Manila Bay at Laguna de Bay. Ang Namayan ay pinamumunuan ni Lakan Tagkan at ni Lady Bukan. Nagkaroon sila ng 5 anak. Samantala, si Lakan Tagkan ay nagkaroon din ng pagsinta sa isa pang binibining may dugong Borneo. Isinilang nila si Dayang-Dayang Pasay na nagmana ng ilang mga lupain, kabilang ang kasalukuyang lungsod na may kaparehong pangalan. Tama, ang kasalukuyang Pasay City. Noong 700s hanggang simula ng 1400s, ang lokasyon ng Namayan sa Timog Silangang Asya ay nagpadali sa komersyo, kasama ng ibang malalayong mga kaharian at lugar tulad ng China, Moluccas, Java, Borneo, Sumatra, India, Siam, na tinatawag na ngayong Thailand at Cambodia. Ang pagiging entrepot nito ay naghatid ng yaman sa mga residente at nagtaas ng antas ng Namayan sa mahalagang parte at kultura bago pa man ang ilang siglong pananakop ng Espanya na nagsimula noong 1521. Sa ating panahon, ang Kingdom of Namayan ay ang kasalukuyang Makati, Pasay, Mandaluyong at maging ang iba't ibang parte ng Maynila tulad ng Quiapo, Sampaloc, San Miguel, Santa Mesa, Paco, Malate, Pandacan at ang San Juan del Monte sa Bulacan at Taytay. At isa pang fun info, sa alamat ng Mandaluyong na isinulat ni Ginoong Patrick Allen T. Azanza, si Manda ay anak ni Datu Katapang, ang pinakamatikas na anak ni Lakan Tagkan at Lady Bukan. Si Manda pala ay pinaniniwalaan ding anak ng Namayan. So, bubunot na ako ngayon ng question. First question. First question is from Rica J. Tamba Belenya. What is the best advice you've ever received? I think best advice is from my parents na, yun nga, always be grateful kasi it taught me to stay humble and to see yung, kumbaga, maging optimistic sa lahat ng bagay. Next question. Ay, tinapon. From Patricia Nicole Acer. Will you continue to compete in pageantry? Well, if the opportunity comes, then why not, right? From John Nico Lanuza. What challenges did you overcome as the Mayans representative to Miss Mandaluyong? Okay, siguro major challenge na yung pressure na hindi na lang yung sarili ko yung bit-bit ko, kundi yung name ng barangay namin. And of course, the fact na after kasi ng Miss Namayan, naging napalapit na ako dun sa mga tao dito. And the fact na sinasabi nila sa akin na naniniwala sila na kaya ko or kaya kong manalo or something. Syempre, malaking bagay yun sa akin. And ayun, I hope I made them proud. Next question. From Julie Marco, kailan and paano nagsimula ang pagsali mo sa pageant? So, nag-start lang talaga sa Namayan, Miss Namayan, 2023. Ang background, pinaka-background ko na lang is yung mga sumasali ako sa school pageant. Di naman pageant, pero mga school competition like Miss Intrams, ganyan. Yun na yung pinaka-background ko. And napilit lang ako ng parents ko sumali ang Miss Namayan, pero who knew, nanalo pa ako, and yun, doon nag-start yung journey ko sa pageant. So, ayun guys, thank you so much for watching this segment ng Ganap ng Namayan. And thank you rin so much dun sa mga nagtanong sa ating FB page. Hope to see you guys again soon!
unang episode ng Honor and Horror Roll, atin pong ilatag at ipakita ang mga ganap na kapag mapagmalaki at mga bagay na kaya pa natin i-improve as a community sa Barangay Namayan. Una, it's an honor na ang ating barangay ay may Namayan Disaster Preparedness Program o NDPP. Ito ay programa ng Namayan Barangay Council sa pangunguna ni Cap Dondon Francisco ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee o BDRRMC at ng ating very own Namayan Emergency Action Team o NEAT. Noong ika-9 ng Abril lamang, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, inulunsad ang NDPP sa Ali 7 na naglalayong magbigay ng kaalaman at kahandaan sa mga residente ng Namayan nang may prioridad sa mga lugar na itinuturing na high risk sa mga sunog o earthquake. Base ito sa assessment ng ating barangay. Nitong mga nakaraang araw, umikot na ito sa Ali 7, Ali 5 at Dreamland. Muli ang unang honor, Namayan Disaster Preparedness Program o NDPP. Sabi nga nila, let us proactively prepare as a community. Iba na talaga maging handa, mga kabarangay. Ikalawang honor, noong ika-5 ng Abril, namigay po ang barangay ng tatak isang Namayan aprons, hairnets at spit guards sa ating Namayan Machado Sellers. Layo ni Kapitan Dondon Francisco na maitaas palagi ang antas o kalidad ng ating serbisyo at ito pong mga ito ay pag-iingat para sa inyong lahat, mga kabarangay. Kabilang po ito sa oplan determinasyon ng ating barangay para sa komunidad na malinis, na maayos, na maganda. Punta naman siguro tayo sa horror, point of improvement sa ating lugar. Siguro nakita nyo na at hindi na tayo lalayo pa. Ang ating drain o manhole covers po ay pinagtatapunan ng maliliit na basura. Naku! Kaya Auror, mga kabarangay, paalala lang po, basura mo, tapon mo. Kung balat lang po ito ng candy, mga upos ng sigarilyo, plastic na maliliit na chichirya, kaunting lakad na lamang po ay mayroon namang basurahan sa ating Namayan Park. O di kaya, kung pauwi na po kayo, hawakan nyo munang sumandali at itapon ito sa mga basurahan ninyo sa bahay. Hindi naman siguro ito masakit dahil naniniwala po kami na ang kalinisan at kagandahan ng ating kapaligiran ay nakasalalay sa nagkakaisang Namayan. Sabi nga ng t-shirts natin, We're all in this together. See you sa susunod na episode para sa iba pang Honor and Horror Roll. Magandang araw po mga kabarangay. Tayo po ngayon ay nandito sa Ali 7, C. Castañeda Street upang i-launch ang ating Namayan Disaster Preparedness Program na kung saan ating pong bibisitahin ng iba't ibang mga lugar, street dito sa ating barangay na kung saan ang uunahin natin ay mga high risk na mga area tulad ng Ali 7 na kung saan high risk ito sa sunog. At makikita natin ngayon dito ang ating mga Bureau of Fire Protection na nagbibigay ng talk para sa ating mga residente. Huwag niyong isawalang bahala ito o ikibit balikat lamang itong pinag-uusapan natin. Napakalapit sa katotohanan ang sunog. Sa init ngayon, ayokong magkasunog dito sa lugar natin at kahit saang lugar. Masarap nga talagang manirahan sa isang barangay kung saan ang Namayan Barangay Council, ang tanggapan ng punong barangay at ang buong BDRRMC ay concerned sa safety at preparedness ng bawat isa sa ating mamamayan. Sa tuloy-tuloy pong pagbaba ng Namayan Disaster Preparedness Program, nakita niyo po sa likod ko, o NDPP, ang mga residente po ng ating barangay ay mas nakakaalam tungkol sa paano i-handle ang sunog, paano makaiwas dito, kung ano ba ang mga elemento nito. At dahil doon, mas nagiging handa po tayo bilang isang komunidad para sa anumang sakunang maaring dumating sa atin. Kaya Barangay Namayan, tuloy-tuloy po nating suportahan ang rollout ng Namayan Disaster Preparedness Program sa ating barangay. Hintayin nyo lang po at sa susunod, sa mga purok nyo na po ito pupunta. Maraming salamat po. Who are the people in your neighborhood? The people that you meet each day. It's good to reminisce, no? I've been in the field of teaching since 1983. I've been in teaching for 40 years. My biggest achievement is that seeing my learners succeeding. And I was telling my students that they are my crown. They're always my reward. To be an educator is one of the greatest achievements I have because I am part of the lives of the young generation.
I remember that was 2013 when I was assigned as school principal at Doña Basilisa Yanco Elementary School. And the wonderful experience that I have is that the community of Doña Basilisa Yanco, which is not the Namayan itself, are very supportive, very cooperative. And then, lahat ng madadaanan ng mga tao, they will greet you, "Hi, good morning, ma'am. Good morning, ma'am." Whenever I enter that Castañeda Street and then going to Doña Basilisa because of the people smiling at you, greeting you. And then the parents, the PTA, very cooperative. And even the barangay captain, the kagawads. And I really appreciate them so much. One of my favorite memories is during fiesta. The people of Namayan has that kind of tradition that they really, tawag dito, naghahanda sila lavishly because they would like that people, whoever pass by their house or their home, will eat. Ang mga magulang to, nakapila talaga, "Ma'am, sa bahay po namin. Ma'am, wag niyo po kung kakalimutan, susunduin ka pa." At may pabaon pa. All I can say is that keep your feet on the ground. Let's continue on with the tradition of Namayan, that we are respectful, that we are very giving. Yung pong ating tradisyon ng Barangay Namayan na mapagkalinga sa matatanda, mapagkalinga sa mga bata, nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan. At ganoon din naman po ay ating hino-hone ang galing ng batang Namayan. I know that this community is really honing leaders, wonderful leaders of tomorrow. Nandito tayo ngayon sa Namayan Park kung saan may kita ang Banchetto de Amore, isang one-stop shop para sa isang wide variety of food options. Perfect para sa almusal, tanghalian, merienda, and of course, dinner. Kaya tara, tignan natin kung ano nga ba ang pwede natin kainin dito sa Banchetto de Amore. Hi mga kabarangay! So nakikita natin ngayon sa harap namin yung mga best sellers ng Banchetto de Amore. Yes, tama. And I'm very excited to try every single one dahil ito ang ipinagmamalaki ng ating barangay na mga food dito sa ating Banchetto de Amore. So, without further ado, shall we start, Nika? So, nandito tayo ngayon sa Siomai Goodness, isang siomai stall ni Kuya JR Nicanor. Ayan, Kuya, ano nga ba yung mga best seller mo dito sa Siomai Goodness? Pork siomai and beef siomai. Ayan, sige. Ano pa yung mga iba pa mga tinitinda rito? Gulaman, black gulaman, saka chicken siomai. Ang pangalan ng store ko ay Chub Cake. Actually, lahat bestseller. Like Oreo, Yema, Nutella, and cheese. Sa isang pan, Japanese cake, 15 pesos. Then, may plain kami, 10 pesos. Then, may bunch set kami, 50 pesos, 4 na. So, nandito naman tayo sa stall ni Ate Jeline. Ang tawag dito ay The Alley 6 kung saan marami tayong options. Ngayon, ate, ano po ba yung inyong best seller? Best seller namin is homemade siomai. Ang malaki at masarap namin siomai. Ang malaki at masarap na siomai. Kitang-kita naman natin talagang malaman, masarap ang siomai ng The Alley 6. Pero ate, ano pa yung iba ninyong paninda? Yung best seller din namin is sisig rice at meron din kami na chicken fillet with flavor. May cheese, gravy, and teriyaki po. And spicy buffalo. Meron din kayong chicken pastil, di ba ate? Yes, may chicken pastil din kami. Worth 30 pesos lang, may rice meal ka na. Yan. Kaya kung gusto ninyo, perfect na perfect ano man, no? Lunch, tanghalian, dinner, kompleto-kompleto dito sa The Alley 6. So, nandito naman tayo sa stall ni Nanay Mercy kung saan, sold out ang kanyang paninda. Nanay Mercy, ano po yung best seller? Pritong manok, pritong isaw, meatball, tapos calamares. Calamares. At meron din, may mga paninda ring chicharon. O kaya kung gusto niyo ng mga street foods na masasarap at yung alam niyo talaga na masustansya itong meatball, no, nanay? So, nandito tayo ngayon sa Carmen's Food Stall at mukhang talagang busy sila sa oras na ito. Pero ate, ano po ba ang inyong best seller?
Ang bestseller po namin yung lugaw lechon tsaka yung overload na pares. Overload na pares. Pero ano pa yung iba yung paninda? Alam ko marami pa tayong mapagpipilian dyan. Ano pa? Dami pa naman po tayong mapagpipilian. May chicharong bulaklak po kami, may lechong kawale, may mga sides ng lugaw, yung toge, tokwa, may tokwat baboy, tas may palamag din po kami. So kasama naman natin si Kuya Vincent dito ng Amigos Burger. Kuya Vincent, ano ba ang inyong bestseller dito? Ang pinaka-bestseller namin sa Amigos Burger is yung Hungarian sausage namin na about 69 pesos. And also, pumapatok talaga sa amin yung mga burger eh. Ano pa yung ibang mga burger mo dito, Kuya? Meron kami cheesy burger deluxe, tapos barbecue deluxe na burger. Ang pinaka-bestseller namin is yung cheesy burger deluxe kasi real, made out of real cheese talaga siya. Hindi siya yung process na binibili sa labas. Kasi homemade talaga siya. Ayan, talagang napakadaming interesting food choices, lalo na ng mga iba't ibang mga burger. So, nandito naman tayo sa JM Stall. Kasama natin si Ate Charmy. Ate Charmy, ano po ba ang inyong bestseller dito? Takoyaki. Takoyaki. May kita natin napakadaming pagpipilian, talagang one-stop shop para sa mga merienda ang stall, ang JM Stall. So, ate, ano pa ba yung iba nating mabibili dito? May milk tea po kami sa pizza. Milk tea, pizza, and then, ano pa? Yun lang po. May fruit teas ka din, di ba? May mga fruit teas, may mga kape. So, kasama nga natin dito si Ma'am Shi Flores. Siya ang may-ari ng Ma'am Shi's Food Hub. Ma'am Shi, ano nga ba yung inyong bestseller sa tindahan niyo? Itong homemade big pork chop. Yan yung bestseller mo. Pero ano pa yung iba mong mga produkto? Fried noodles, cheese stick, hotdog sandwich, burger. Yan na po. Napakaraming food choices ang nandito sa Ma'am Shi's Food Hub. Ngayon naman, nandito tayo sa MJB Food Stall kung saan kasama natin ang may-ari na si Ate Maisel. Ate Maisel, ano yung bestseller mo dito? Yung mga banana at mga turon. Kaya lang sold out na siya. Sold out na yung banana cue at turon. So, ano yung marirecommend mo sa amin ngayon dito? Yung kamote. Kasi naiwan na lang. Ayun na lang na yun. Okay. So, kung gusto niyo ng mga street food, mga kikiam, fishball, chicken ball, squid ball. So, ito naman, nandito tayo sa Dane's Sweet Chocolate kung saan pinipilahan talaga ng mga kabataan ang mga sweets at ang mga tsokolate na nandito. Kasama natin ang owner ng Dane's Sweet Chocolate. Ano pong name niya? Miroy. Yeah, si Sir Miroy. So, Sir Miroy, ano po ulit yung ang inyong bestseller? 3,400. Make it halo-halo mix po. You can able to purchase. And for the kids, cocoa candy po. And the body, the candies po, the best sellers po. Ayan. So kung naghahanap tayo ng mga desserts o mga, just to satisfy our sweet tooth. And there you have it mga kabarangay, ang best sellers na mga food stalls dito sa Banchetto de Amore. Ayan. Syempre, sobrang pinagmamalaki ng ating barangay itong Banchetto de Amore. Paalala naman po, this is not all. Napakarami pa namin ipinagmamalaki dito sa Namayan. Yung mga business of all kinds, hindi lamang mga food businesses, kundi napakarami pa mga negosyo ang ipinagmamalaki ng aming barangay. Kaya yan ang mga dapat ninyong tutukan sa mga susunod pang episodes. Ako po si Mika Bayani. Ako naman po si Gio Ramirez. And this has been Business Features! Kita-kits tayo sa next episode. At yan ang ating unang episode ng Ganap ng Namayan! I'm from Namayan. Of course, all year long kaming may Christmas lights. I'm from Namayan. Of course, we have the first barangay-initiated Nueva mobile app in the Philippines. Ngayon, bagong residente lang ako rito, mas madali ako na-connect sa barangay. I'm from Namayan. Of course, kumakain kami sa loob ng jeep. Tara, let's pray muna. I'm from Namayan. Of course, sumusunod kami sa batas. We're from Namayan. Of course, lalabas na kami ng bahay. Marami na agad na sulit at food choices. I'm from Namayan. Of course, masayad yung kotse ko sa hams. Pero okay lang. Para rin naman to sa safety ng mga bata naglalaro sa amin. I'm from Namayan. Of course, laging handang rumesponde. Namayan Emergency Action Team. I'm from Namayan. Of course, supportive ang mga kabarangay ko.
I'm from Namayan. Of course, pinatutupad namin ang 10 PM curfew hours para sa mga kabataan. Anong oras na? Sorry po, Chairman. Uwi na po kami. I'm from Namayan. Of course, as a community, mahilig kami sa innovations. Handog ng ating barangay ang bagong online show, Ganap ng Namayan. Yan. Kuya na ba mo konti? Thank you. Thank you po. Atras. Wait lang. And Miss Mandali yung second runner. Yun yung mga tatry kong sagutin sa ngayon. Ba't sa ngayon? Ang pangit ng sa ngayon. Ngayon? Sa ngayon? Siguro meron din mamaya. Ayoko na. So, kinalect namin yung mga answers. Sabi ko na nga, scripted. Sura mo, tapon mo. Ipaglaban mo. Diliit na basura. Nako. This is us vlogging in Barangay Namayan. This is the behind the scenes of the making of Ganap. Yes, and it's in the wrong orientation. Yes, but it's fine because now it's